Dalian nyo to, wala kayo sa linya. Ano sa kabila? Sinusulog mo ako nito, ya? Ilawan lang ito. Ito, pare! Ikaw pangit. Excuse me. Ikaw pwede kang goods. Please! Pwede mo makahalik, ha? Ito, halikan mo. Sabi lang kikirang ka rin. Ton, gising na. Gising na, kakain na, kakain na. Ano? Kakain na. Ano, wala mga mata. Nakita mo na mamakain nung ko, kakain na. Paano kung makakain? Eh, tarantado ka pala eh. Ano ba yung pinangkakain mo? Ilong o bunganga? Bunganga. Eh, bunganga pala eh. Ikaw kasi yung bagal mo eh. Sabi ko sa'yo, naku. Mabuti pa. Magbawas muna tayo bago tayo magkarga. Hindi ma eh. Sa amin, pag nanabos at nabuso, umaayaw eh. Halika na, halika na. Good morning, mga mahal kong boarders. Pwede ba bilis-bilisan naman natin ang pagkain para makapag-almusal naman ang iba? Alam naman ninyo, ibang nauna sa pag-abang na sasakyan dahil mahirap ang sumakay ngayon. Araw-araw na lang ba yan ang sasabihin ko sa inyo? Aling Hulya, araw-araw ba ganito palagi ulam? Day, wala kang karapatang magsabi sa akin ng ganyan dahil lagi ka huli ko magbayad. Huli ka dyan! Lumabas ka na dyan! Kanina ka pa dyan! And speaking of bayad, pwede ba katapusan na ngayon? Pwede ba magkusa naman kayo magbayad sa akin at huwag yung itataon ninyong tulog na ako kung umuwi kayo? At ikaw, Mr. Malusugin, ikaw ay isa sa regular na hindi on time kung magbayad. Ba't ka nakangisi lang dyan? Naku, walang giya talaga. Ano, mamihira ka. Nakausap ka nung na ako, ayaw mo intindihin. Mano humingi? Mali mo, ayaw mo akong damin. Mamihira ka naman eh. Ano ka mo? Ay, tamang lunga. Ano ba? Good morning, Bibi. Morning. Sana naman di nyo na pinatulan yung mga laseng. Nagkagulo tuloy. At saka nasira yung damit ni Vivian. Ganda-ganda pa naman. O, na paano ka? Ano na nila eh. Ano raw? Sobra na raw. Na ano yung ilong mo? Naman, nakanunan na mulan. Milo mo, ang laki-laki ng kalaban ko, ninundok ako. Ano raw? Sobra na raw laki ng ilong niya, kanya tinabahan. Ano ka? Ayan, naintindihan ko yan, ha? Nagmura ka. Dinding, nasaktan ka ba? May pasaka ata, ah. Hindi. Baliwala yan. Nabali lang yata yung, ano. Maton! Anong bastos? Yung kandila. Ayan. Yung kandila pinangiilaw ko kay Bibian, yun ang nabali. Ikaw ang bastos eh. Maton! Isa nga pala, si Uncle Sam mo. Baka nagalit sa amin yun kasi kami nagsimula ng gulo eh. Hindi sa inyo nagalit kung hindi doon sa mga nambastos. Bastos talaga yung mga yun eh. Hindi baling uminom eh. Basta't ilalagay lang sa lugar. Diyan ako galit sa mga lalaking makaamoy lang ng alak. Akala mo sila na si Rambo. Si Totoy Sipa. Ha? Anong kabisitan to? Baka sipahin kita riyan. Ramon, wag mo naman ganyanin si Nanding. Hoy, nang dahil sa inyo, nagkagulo. Sana natapos na ang Santa Cruzan. Hanggang ngayon si Bossy, galit pa sa inyo. Hoy, kayo mga galunggong ha? Naghangad kayo makahuli ng matatabang lapo-lapo. Oh, Ramon, tama na yan. Hoy, bitawan mo nga ako. Wag mo naman may laitin. Tapos na yun. Ano? Ano pa tinatayo nyo riyan? Ha? Magtrabaho na kayo. Sayang ang oras na binabayad sa inyo. Hindi naman ikaw nagpapasweldo sa amin ah. Syokoy. Ano?
nakalagay sa policy nyo na magbabayad kayo pag namatay ang insured? Tama ho yun. Eh bakit ayaw nyo akong bayaran bilang beneficiary ng namatay? Eh, hindi naman talaga pwede ang pinakikiusap nyo eh. Eh kalahati lang naman ang bayad ang hinihingi ko eh. Bueno, Mrs. Santos, babayaran na namin ng kalahati ng hinihingi mo para matapos na lamang ang usapan natin ito. Basta't ipalilibing mo ang kalahating patay na katawan ng tatay mo. Andiyan na lahat yung mga andiyan na lahat yung mga listing ng mga bata. Tsaka yung mga age nila. Good, nandito na. Check ko ito. Tsaka yung hinihingi nung mga affidavit dun sa mga andyan na rin. Nandito na. Dito na. Pwede maim na kayo sa... Sa ano? Sa... Uy, saan mo sila niyayaya? Sa biglang liko? Ano ka mali? Ganito nan. Magmimerienda? Mamimiliin na. Sa restaurant? Aba, okay ako dyan. Okay. Si Tita Lita talaga, basta kainan, mabilis pa sa alas 4. Pag ganun Miss Villanueva, Sir. asikasuhin mo lang si Mrs. Santos. Opo. Eh, kayong dalawa, anong ginagawa nyo rito? Maglinis kayo sa kubeta. Kayong dalawa, ha? Nununuhanan mo, ha? Gugulping kayo dalawa. Pasalamat kayo, andyan si boss. Kundi, tingnan niyo ang ginawa niyo sa akin. Binetsaan niyo ako. Eh, lalangan na nga eh. Ako pa kayo ng masama? O, sige, narinig niyo ang sinabi ni Bossing. Lilisin niyo ang kubeta. Saan? Sa kubeta! Jinggilan, bakan, kubeta. Jinggilan, bakan, kubeta. Jinggilan, bakan, kubeta. When he was just 17, and you know what I mean, and the way he looked was way beyond compare. Oh, I wouldn't dance with another. Oh, and I saw him standing there when he was just 17, and you know what I mean. When we was just 17, And you know what I mean. And the way she moved was way beyond compare. Well, I never danced. Sige. Bye, boss. Hi, sexy. andun wait. Hi, Vivian. Hi. Ay. Pwede ba namin kayong ihatid? Oo, buti nga yun para may kasama si Tita Lita. Kayong dalawa talagang upakang ko kayo. Tama na yan! Hindi naman nila sinasadya eh. Pwede ba, Ramon? Huwag mo namang matahin sila. Porque ba janitor, marangal naman ang trabaho. Ano? Ihahatid na kita. Wag na. Ihahatid kami ni Nanding. May kotse ko. May kotse rin kami. Anong kotse niyo? Kami. Paano gusto pa malaman ko anong kotse namin? Ilong mo. Tama na yan, Ramon. Bullshit! Atayin ka sana. Ano yung sinabi mo? Manalo ka. Mga bullshit! Nanding, noong ko pa napapasin yung ubo mo, parang lalo lumalala. Wala ito. Wala ka nang wala eh. Wala ka nang mga. Bakit hindi ka patingin sa doktor? Oo, may kakilala akong doktor. Ayan. Atlet na atlet. Eto, ang klinika niya ay malapit dun sa Lambingan Bridge. Oo, nangyang doktor yan. Yan. Ano ka mo? Saan malapit to? Sa Lambingan Bridge. Tama yun. Paano naman na yan? Nululibingan na yan. Libing? Anong libing? Hindi libing, lambingan. Lambingan pala eh. O sige, puntahan mo. Uman ako eh, uman ako eh. Tayo na. Tara. Tara na sa ating pajero. Madyaero tayo, amo, ulon. Pinaganda ko lang. Let's go. Hoy! Hoy, ano ginagawa niyo rito ay ang aga-aga? Kasi ho,
Kadalasan, hindi kami maupo sa pagkain. Pag naupo naman kami, ubos na pagkain. Nalak niya ngayon na maaga kami rito. Kanina pa kami 5:00 ng madaling araw. Kaya hindi kami maaaring bahuli sa almusal. Almusal? Anong hinihintay niyong almusal? Eh, hindi ba linggo ngayon? At kapag linggo, walang almusal! Eh? Linggo ba ngayon? Ba't di mo sinabing linggo? Di mo naman tinanong eh. Ay, nako. Sabi sa may Lambingan Bridge lang, ba't ang layo na wala pa? Eh, nakaka2 kilometro na yata tayo eh. Oh, teka. Di ba yun? Huh. Oh. Eh, yan na nga eh. Yan na. Doktor Kamatayan. Dr. K.M. Tayan. Doktor Tayan. Ha? Bakit? Doktor ba talaga yan? Oo. Eh, kamukha ni Medusang nakasyabul. Ikaw kung ano-ano iniisip mo, hindi. Eh, mas mukha pang mauna sa akin to eh. Ano ka mo? Ha? Wala ho, Juan. Sabi ko, kako, bakit naiba na yata yung insignia ng mga doktor ngayon? Ano ka ba? Hindi maaaring mag-iba yung signya ng mga doktor. Eh, kada... Ay! Dok, eh, naiba nga naman ang insignia ninyo eh. Naging kamukha ng kalawit ni Kamatayan to eh. Pabuenas yan. Paano ho? Pabuenas. Eh, paano ho yung malas? Alam nyo, lamang na lamang lang ng konti yung malas sa buenas. Oo. Ito pala naman eh. Konting-konti lang lamang ng malas sa buenas. Ano ka tatakot mo? Dok, tignan nyo. Makachakpalin ako eh. Mr. Malusugin, matagal na ba yung ubo mo? Matagal-tagal na rin. Medyo parang lumalalaho yata. Wala yan. Alam mo naman ngayon ang panahon, pabago-bago ng klima. Talagang uso yung ubo. O yun naman pala eh, tara na. Dapat magpa-x-ray ka muna para nakakasiguro ka. Tama. Eh, tama ka ng tama eh. Baka ako tamaan eh. Tingnan. Nurse! Yes, Doctor. Samahan mo nga si Mr. Malusugin doon sa x-ray room, ha? Opo. Mr. Malusugin, samahan ko kayo. Sige, Dok. Anton, hintayin mo ako rito ha. Huwag mo ko iwan. Wow! Damo, datong! Nag-iipon ka na naman ng pambayad sa ano mo ha, ng insurance mo, ng premium. Pero wala ka naman beneficiary. Eh, alam mo namang wala akong kamag-anak. Nag-iisa lang ako sa buhay. No problem. Ako ang gawin mong beneficiary. Wow, Teng. Kapal mo? Kapal? Magpapahirap ako mag-ipon tapos ikaw makikinabang. Wag na lang. Eh, paano kung dumating ang araw, sino makikinabang niyan?
O di ako rin. Paano ikaw? Kaya naman ako nag-iipon ng panghulog para sa premium ng insurance. Para pagkalipas ng 10 taon, may makukuha akong malaking halaga. O di para sa akin din yun. Yun ay kung buhay ka pa. Parati kang kumukontra eh. Hindi. Buti pa, huwag na natin pag-usapan dyan. Di tayo magkaintindihan eh. Puntahan na lang natin yung chicks natin. Ha? Naligo ka na ba? Di pa nga eh. Sabay tayo. Sabay tayo. Sige naman, Ben. Uminom na kayo. Oh, pasensya na kayo. May sakit ako eh. Ma'am Ben, niloloko mo ako eh. Alam mo ba yung pasensya? Sa bakery yun, tinapa yun. Mabuti pa. Inumin mo na ito. Kung hindi, pasisingot ko ito sa'yo, pati baso. Minom ka na. Asal ito. Minom ka na para hindi ka masaktan. Sige na. Oh! Yung pilitin ng ayaw minom. Umanap kayo ng katapat. Salamat, Nanding. Dumating ka. Bakit? Sa pilantik ng salita mo, parang naghahanap ka ng away, ha? Ay, hindi, mali. Sa pilantik ng pananalita ng aking kasama, ayaw namin ng away. Ayaw. Alam ninyo, walang maaaring dumaan dito nang hindi uminom. Kinakailangan talunin kami. Dahil kung hindi, binabali namin ang lahat ng buto sa katawan. Pati na ang kalititan mong buto. Hoy! Dito kayo! Ngayon, tingnan natin kung sinong matirang matibay. O, sige. Ba? Ang ganda ng babae na yun, ah. Ha? Aba, mas maganda to. Labas ang puwet. Ano? Wow! Bagong modelo itong kotse na ito. Ang ganda, oh. Aba, mas magaling yung Cadillac na yun. Ha? Wow! Bumalik yung babae. May kasama ng lalaki, oh. Ha? Ayos. Sandali lang! Marami kayong masyadong seremonya. Magtatawa na ba tayo o mag-inuman? Sige, tos. Ano naman? Lagay mo. Pagpasensya mo na tong orange juice, ha? Nagabala pa kayo ng juice at sandwich? Wala naman tayong sandwich, ah. Aida, ba't di mo man lang ginawa ng sandwich? Hayaan mo at gagawa ko sandali lang, ha? Nay, wala naman tayong tinapay, ah. Huwag ka nang maingay dyan. Pagpasensyahan nyo na ho itong orange juice, ha? Salamat to, Aling Aida. Walang ano man yan. Sandali lang, ha? Nanding, sa susunod, mag-iingat kayong dumaan dyan, ha? Alam nyo naman maraming loko dyan, eh. Uncle Sam, tulungan nyo naman gumawa ng sandwich ang nanay, oh. Alam nyo naman may sakit yan, eh. Oo nga naman. Sige, Nanding. Sandali lang, ha? Kahit matagal. Anton, Hmm? may hihilingin sana ako sa'yo. Yes. Kung maaari sana. Pero wag mong pagsasabi kahit kanino. Pwede bang magpaiwan tayong dalawa sa opisina?
Bakit? Magpapaano sana ako sa'yo. Ha? Bakit? Sira kasi yung makinilya ko. Mari sana iusin mo. Ano nga ba sakit ng nanay mo? Sa kidney. Ako nga nahihirapan pag nakikita ko siyang ganyan eh. Panay nga pa-check up niya eh. Pero lalo lumalala. Bibian. Meron sana akong sasabihin sa'yo eh. Ano yun, Nanding? Alam mo kasi, ngayon lang ang pagkakataon ko para sabihin sa'yong meron akong barel. Barel. Ang ganda nitong barel mo, Choy, ah. Saan galing yan? Sino nagbigay sa'yo? Si Ate Vivian ang nagbigay sa akin. Alam mo, mabait yung Ate Vivian ko. Oh? Tuwing sweldo niya, may binibili yan para sa akin. The best. Choy, tama na yung bola mo sa akin. Di ba may pasok ka pa bukas? Tulog ka na. Ay, hindi. Maaga pa naman eh. Bigyan mo pa ng mga 5 oras yung bata. Okay ka. Okay sige, ka, pare, Apir. pero give me 5. Tinamaan ng siyang dosenang buntis na lintik. Andito naman tong may mga puwit na ito. Ramon, dito muna ako Good evening. Good evening. Nagpupumilit talaga makahuli ng malalaking plapla. Malakas talaga apog mo Ay, magandang gabi sa'yo, Vivian. Magandang gabi rin sa'yo, Ramon. Choy, pumasok ka na sa kwarto. Maupo ka, Ramon, no? Salamat. Alis dyan, doon ka na. Hi. Huwag ka dumikit sa akin, baka matitano ko Talaga naman lalayo ako dahil nakakaamoy ako ng imburnal eh. Ano? Baka pinipitin ko ulit mo Bibian, oh! Ito, linoloko ko Hoy, puka lang dyan, Huwag kang kikilos. Pwede akong huminga. Oo, pero huwag kang kikilos. Pagpasensyaan nyo na si Ramon laging high blood yun eh. Wala tayong magagawa, talagang ganun. Janitor lamang kami. Anton, anong malay mo? Makalipas ang 10, 20 taon, Janitor pa rin kami. at least, chief janitor ka na. Janitor pa rin kami. Vivian, ngayong gabi para kang planetang napaliligiran ng mga bituin na nahulog na galing sa itaas para magbigay ng liwanag sa kapaligiran. Ang iyong mga matang kumikislap, nagniningning, at lagi lang sa aking nakatingin. Ay yung pisngi para bang iginuhit ng isang tanyag na pintor. Pintor na galing sa 4 na sulok ng daigdig. Ang iyong mga labi para bang... Puwit ng manok. Puwit ng manok? Ano? Oo, Bibian, oh! Ano sabi mo? Bibian, ang ibig ko sabihin, nais kong samantalin ng pagkakataong ito para ipadama ko sa'yo kung anong niloloob ko. Sa'yo ko lang nakita ang katangi ng isang babaeng ibig kong mahalin. Isa kang mainhin, mayumi at kaibig-ibig. Para kang isang anghel na galing sa langit. At ikaw naman ang demonyo sa lupa. Talaga ikaw Nagaan mo na nga ba Ramon, wala naman siya ginagawa masama eh. Noy, umalis ka na. Sama mo yung bundot mo. Naintindihan mo? Kakasa. Ramon! Naintindihan ko. Aalis na nga ako eh. Oh. Ramon, tama na. Bibian, oh. Sige, Bibian, ha. Sige, Lucifer. Sabi na, Buisit! tama na eh. Talaga ikaw. Tama na. Hindi lang dahil sa'yo eh. Alam mo, Anton, napapag-isip-isip ko masyado tayong agrabyado eh. Lalo na pagdating sa ligawan kina Bibian, marati tayo nalalamangan ng mga syokoy eh. Huwag kang magalala. May magagawa tayo na hindi nila kayang gawin. Ano na naman yon? Haranahin natin. Ano? Haranahin. Ang bakya mo naman. Harana? Laos na yun, di na uso yun, no? Oy, yung hindi uso, yun ang uso ngayon. At yung uso, hindi na uso. Kuha mo? Ganun Kuha ba mo yun? Kuha mo? Oo, ganun ba yun? Oo. Sige. Puntahan mo yung janitor ng gitarista dyan sa kabilang building. Sama natin. Sige. Oo. Come on, giddy up. Come on, giddy up, ding dong.
up. Giddy up a ding dong, giddy up. Giddy up a ding dong, giddy up. Giddy up a ding dong, giddy up, giddy up, giddy up. Ding dong, giddy up. Giddy Malas. up, ding dong, giddy up. Oh, para sa'yo. Ano to? Diatabs. Giddy up. Giddy up, pading dong, giddy up. Giddy up, pading dong, giddy up. Giddy up. Wala na kay kulit eh! Batot mo! Tapunan mo! Halika na! Bagal mo naman eh. Walang yung suot mo. Matutuwa sa si Uncle Sam. Naku, bell bottom. Uso pa ba yan? Walang yaka, ikaw ang nagsabi sa akin. Na yung uso ngayon, hindi na uso. At yung uso noon, yun ang uso ngayon. Kaya ito, suot ko, uso ngayon to. Ganun ba yun? Sabi mo eh. Tala. Hindi kaya tulog na sila. Yung nga magaling eh. Magigising sila sa haranan natin. Okay? Okay. Sige pare. Ito ba magaling to? Hindi lamang magaling. Pang-sports pa. Nga pala amoy alcohol. Sa kalye. Ano ba, oy? Ba, itarantado pala ito eh. Ikaw, sinamahan mo kami rito para akampanyahan. Oh. Kakanta kami, aakumpanya ka. Napakahaba naman nung pasakalye mo eh. Nagsusulog gitar ka eh. Yung maikli lang, yung maiksi. Maiksi? Oo. Okay. Ay, papatayin ko. Papatayin ko. Papatayin ko. Tarantado ka. Sisinilasin ko itong demonyo to. Halika rito. Bigyan mo kami ng pasakalye para sa isang Tagalog na kundiman na maganda. Naintindihan mo? Yung o ilaw. Alam mo yan. Harana ba? Ay, Ano ba sinabi? nakalimutan ko eh. Sorry ha. Naintindihan mo na? Okay. Ha? Sige. Ayusin yung buhok mo. O ilaw. Oh, ilaw. Sa gabing madilim. Sa gabing madilim. Wangis mo'y Wangis Vivian, tuwing may naghahanap. Ha? bituin sa langit. O tanglaw. Oh, tangmuri. Ba't ka nagmumura? Nagmura ka eh. Di kita minumura. Ano yung kinanta mo? O tanglaw. Oh, tangmuri. Nagmumura ka. Nagmura ka, ikaw na una eh. Alisin na natin sa murahan, ano? Iba na lang. Oh, di ba na lang? Basta bahala ka na. Papasok kami. Papasok kami. Uncle Sam, kami na po ang harap sa kanila. Oo, sila nanding yun. O sige, huwag kayo masyado magpapagabi ha. May trabaho pa kayo bukas. Oo. Dungawin mo sana, bituing marilag, bigyan mo ng pag-asa. Dapat mong malaman sa oras na ito, nais ko ay ligaya.
na tulad niya. Ang iyong gandang iyan ay bagay lang sa isang gwapitong tulad ko. O giliw kong mahal, pagsabit ng dilim mo lalabas ng pintuan. Dahil sa layo nyo, naglipa na pala ang aswang at tikbalang. Marami yan sa akin ay naiinggit, dahil nga ako'y pogi at baby face. Baby, kung ako ang iyong maiibig, para kang tumama sa sweeping stick. O aking irog, ikaw ay mag-ingat sa mga taong may hangin sa utak. Ang mga iyan, oras na tinopa, ay nananakmal at nangangagat. Lalong-lalo na sa mga kulot, may bigote at mukhang hudas. At sa sandaling ikaw ay malingat, ay nanunog ang parang ahas. Oh my pretty baby, huwag kang iibig sa mga tao na parang may sakit. Di ka lamang sa kanya mahahawa, tsak na maaga ka mabyubyuda. Kahit kami ay hindi gwapo, kami ay tunay na tao. Eh ikaw macho kang tignan, utak mo ay inaanay. Ang mukha mo ay di lang maskat, para kang buitring papalat-palat. Ang ugali mo ay di lamang mabatot, inahamang pati ang iyong apo. Ay naku, o kawawang nanay mo, nakapag-alaga ng isang tiyonggo. At kaya natin mo katatay mo, inatake sa itsura mo. Ano? Agugugin ko ang ulo niyong dalawa eh. Ramon! Ramon! Bakit ka nakikipag-away? Sisirain niyo pa ba naman ng gabi? Meron ka ba nito? Wala, pero meron ako nito. Niloloko mo talaga. Taputin mo, rosas ko. Damputin mo. Diyan ka sa likod ko. Nading? Ramon! Ramon! Bakit kayo nag-aaway? Halik kayo, tumuloy kayo. Bibian, bago ako pumanhik, meron sana akong yahandog sa'yo. Sa gisag ng aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang 3 iklog ko. Naku! Bastos. Bibian, tanggapin mo ang 3 rosas ko. Salamat. Meron ka niyan? Wala ka niyan. Hanggang itlog ka lang. Diyan ka sa likod ko. Ikaw talaga! Tumigil nga kayo! Ano ba? Ramon, ba't tumigil nga kayo? Mukhang mababa ngayon ng report mo, Mrs. Cabido. Hi, Ta. Pero babawi ako next month. Anong ginagawa mo dito? Pakita ka ni Mr. C. Ano ay coffee break ko? Ikaw. Ako hindi. Ha? Lita, maaari ba magkausap tayo kahit 5 minutes lang? Tungkol saan? Kasi alam mo namang matagal na ako nanliligaw sa'yo, pero hanggang ngayon di ko alam kung saan ako nakalagay. Ano bang plano mo? Hindi ako arkitekto, hindi ako marunong gumawa ng plano ng bahay. Hindi, ang ibig ko sabihin. Lumiligaw ka sa akin. Yes, Ang ending niya, magpapakasal tayo, di ba? of course. Ang nagpapakasal, nagpaplano. Katulad halimbawa, anong isusuot ko sa kasal natin? Kailangan magandang gown o orderin pantela sa Hong Kong. At kailangan sa isang magaling na couturier, katulad ni Fanny Serrano. At pagkatapos, sa isang magandang simbahan katulad ng San Agustin Church. At meron tayong reception, isa sa mga 5-star hotels, 150 visitors. At pagkatapos, magtutour tayo around the world dahil mag-honeymoon tayo, of course. At pagkatapos, pagdating natin sa airport, nakaabang na ang bago nating sasakyan at dadalhin tayo sa ating bagong bahay. At kailangan, meron tayong rest house sa Baguio. Ngayon, ano ang plano mo? Uy, nako. Nahihilo na ako eh. Hilong-hilo na ako eh. Nadidehydrate ako. Oh, Bibian,
Bakit may ticket dito? Para sa yearly excursion natin, overnight beach party. Wow, siguro marami na kami babae rito. Marami nga. Hoy, Mr. Malusugin, anong ginagawa at pumipila ka rito? Isweldo ko. Susweldo? Loko. Hoy, nung humingi ka ng trabaho kay Bossing at binigyan ka, ngayon may lakas ka pa ng loob humingi ng sweldo? Sobra ka na. Walang yan yun ah. Inunahan na ako ng iskarsyo ng laway niya. Pwe. Siya nga pala, Bibian. Yung akin, wag mo nang bawasan kasi hindi naman ako sasama. Alam mo, Nanding, lahat tayo required umattend sa beach party. Kung hindi, magagalit si Mr. C. Tsaka, inawas ko na dito sa sweldo mo, yung babayaran mo sa ticket. Buti ka nga, isa lang. Ako, kasama ko buong pamilya ko. Sige na nga, sasama na rin ako. Total, nando ka naman eh. Bibikini ka. Ako magbibikini. Yeah. Mapagmasdan ko lang ang iyong kaseksihan. Lumalambot akong parang gulaman. Sa kagandahan mo, nalalasing ako. Na para bang isda akong nahihilo. Lalo na't kung suot mo ay puting bikini. Sa sobrang kilig, ako'y nanginginig. Naku sa tuwing Suot mo ay puting bikini. O talagang ako'y nasasabi. Mga kilot sa beach, sa amin ay naiinggit. Sa dahil lang kami ang iyong inibig. Sila'y nagtataka na sa sobrang mong ganda, pinili mo ay isang pangit na tulad niya. Lalo na kung suot mo ay puting bikini. Sa sobrang kilig, ako'y nanginginig. Naku sa tuwing suot mo ay puting bikini. O talagang ako'y nasasabi. Lalo na kung suot mo ay puting bikini. Sa sobrang kilig, ako'y nanginginig. Naku sa tuwing suot mo ay puting bikini. O talagang ako'y nasasabi. Kinikilig, nanginginig. Wow! Ang cute-cute naman yan! Ang cute. Ano bang nangyari dito? ba? Ba't nagaganyan ka? Yung kasing dalawang tarantado yung janitor. Sunod na sunod kay Vivian, patuloy ako napasunod. Naulugan akong buko sa ulo. Hanapin mo na yung doktor natin at paggamot mo na yan. Walang yung bakla yun, nasingitan Ano tayo. yun? Okay ba rito? Ngayon lang ako nakakita ng bakla si Okoy, ha? Pangit! Oy. Boss, Ano yung ginawa niyo kay Ramon? Ano nangyari doon? aba wala ho kaming Abi, bakit may bukol? Ba hindi yung namin na baka ho pinaglihi sa demonyo. Ay, gusto tubuan na sungay. Tignan niyo itong perwisyong binigay niyo sa akin. Humihingi tuloy yung tao ng leave at ng advance. Wala ho kami kinalaman Wala ho doon. kaming pakialam doon. Bueno, tapusin natin ang usapan. Puntahan niyo yung kubeta ko at linisin niyo. Ha? Linisin niyo. Dad naman, nag-i-discussion tayo dito. Huwag mo na silang paglinisin, ano? Nasa beach na, linis kubeta pa rin. Huwag nang maraming salita. Linisin niyo na. Kagagamit ko lang eh. Barado na naman. Ha? Sige. Boss, Ano yun? meron sana akong itatanong. Huwag niyo sana ikagagalit. Go ahead. Kasi sa tuwing kayo gumagamit ng kubeta, parati nagbabara. Bakit? Siguro, malalaki tibak nyo.
Bakit kayo may dalang pambomba? Nanding, huwag mo sabihin pinagtrabaho na naman kayo ni Mr. Ano C. pa? Ano pa nga ba? Alam mo naman yung boss natin. Si Renan Chan. Hoy, Anton! Hoy, pasensya na kayo sa daddy ko, ah. Alam kong pagod kayo, kaya dinalang ko kayo ng juice. Ano ba yung sana ko? Ha? Sinensor na nga namin eh. Sumalpa. Gusto nyo alisin namin? Wag! Wag! Huwag niyo alisin. Daddy, wag niyo alisin. Sige, Wag niyo alisin. dali niyo sa pato. Dali niyo sa pato. Huwag kaya. Sundot, sundot. Dahan-dahan lang. Huwag mabilis. Choy, tama na yan. Matulog ka na. Gabi na. Ate, hindi pa ako inaantok eh. Matulog ka na. Sige, ate. O, Nanding. Sige. Lita, ba't nga pala hindi nyo sinama si Tita Aida nyo? Medyo nga sumama ang katawan. Kaya hindi lang sumama. Mas nga ang uncle sa amin, hindi na sumama. Bibian, Nanding? Bibian, Nanding? Bibian, Nanding? Bibian. Nanding, ano ba? May sasabihin ka ba? Meron sana eh, pero wag na lang. Bakit? Ano ba yun? Kasi kung tutuusin eh, ngayon ang tamang oras, tamang pagkakataon, tamang sandali para ipahiwatig ko sa'yo kung anong init sa kaibuturan ng aking katawan ang nadarama ko para sa'yo. Wow, para ka pala si Amado Pineda. Alam mong oras ng tag-init. Napag-isip mo nga na wag na lang. Dahil totoo naman yung laging sinasabi ni Ramon Siocoy na isang hamak na dilis na katulad ko eh hindi karapat dapat sa isang matabang lapu-lapu na katulad mo. Nanding, huwag mo hamakin ang iyong sarili. Saan ba nasusukat ang isang tao? Sa galing magbihis? Sa pagkilos? O sa salapi? Ang tunay na pagsukat ay kung anong pagkatao. Kung walang bahid, makadiyos, at tigit sa lahat, tunay magmahal ang puso. May itatanong ako sa'yo. Halimbawa kung pamimiliin ka ng pag-ibig, sa pag-ibig, yan ang pipiliin mo, yung bata o yung may edad na katulad ko? Siyempre, mag-iisip muna ako dahil mahalaga yon para sa isang dalagang katulad ko. Tama. Siyempre, ang bata, walang permanenteng isip yan. Hindi ka mukha ng isang may edad na katulad ko, nakapirme isip. Tama ka doon, Anton. Ang bata, fecal-minded. Ang bata hindi pasawa, naku. Magchichicks yan dito, chicks doon, chicks dito. Samantalang ako, siyempre, ako, pirme. Isa lang ang chicks. Totoo din yon. Ang bata, hindi sincere, kaya polygamous. Yes. Saka, ang mga bata, wala pang kinikita. Dumidepende lang yan sa kanilang mga magulang. Samantalang, halimbawa ako, umihanap buhay na ako. Steady lang ako kahit janitor lang. At least may kinikita. Di ba? O Lita, sinong pipiliin mo ngayon? Bata o may edad? Siyempre, pinaliwanag mo na eh. Siyempre, yung bata. Bibian, mapalad ang taong may minamahal. Mas mapalad kung may nagmamahal. At ang pinakamapalad, kung ito'y nagkakasabay. Nanding, hawakan mong aking mga kamay. Anong nararamdaman mo? Malambot. Nanding, tumingin ka sa aking mga mata. Sa aking mga mata lang. Anong nakikita mo?
May muta ka, oh. Nanding, hindi ako nagbibiro. Siguro abo lang. Nanding. Ako lang ang tignan mo. Ituwid mo mga paningin mo sa aking mga mata lamang. Sa aming propesyon bilang doktor, minsan dumarating ang pagkakataon na mahirap ang magpaliwanag sa pasyente, lalo na kung ito'y may kasalanan. Parang malalim yata yung sinabi nyo. Tsaka parang may nakikita akong dilim sa sasabihin nyo. Ano ba yun, Dok? Ang lahat ng bagay ay may katapusan. Maging katanyagan, kapangyarihan, panunungkulan, at pati na rin ang buhay mo, pare ko. Katapusan ka na ba, Dok? Grabe ba sakit ko? Ang resulta ng x-ray mo ay acute tuberculosis at meron kang cancer of the bone sa spinal column. Cancer? Cancer of the bones? Di parang nyo na rin sinabi mo lao silbi. Hindi naman. Hindi ko sinasabing kayo'y patay na. Meron ka pang 3 buwan para mabuhay. Oo, yun naman pala. May 3 babae. 3 buwan? Ginunan din yun eh. Pinaikot-ikot mo pa, papatay mo rin pala ako. Dok, baka naman meron pang gamot, o kaya operasyon, o kaya meron pa iba paraan. Ikinalulungkot ko. Pero ang maipapayo ko, magdasal ka sa Panginoon. Masakit mang sabihin, pero yan ang tinatawag na HC. HC? Anong HC? Hopeless case. Hopeless case. Ang resulta ng x-ray mo ay acute tuberculosis at meron kang cancer of the bone sa spinal column. Meron ka pang 3 buwan para mabuhay. Ba't mo'y tinigil? Magpapakamatay ka ba? Hindi. Tinulong pa.
Pinanervous mo lang ako, hayop ka. Ito. Kapiraso na lang tapos na sana eh. Di mo pa pinagbigyan? Walang yan to. Ang babaw pala. Hindi mo ba alam na kasalanan sa tao at sa Diyos ang magpakamatay? Ano ka ba? Ano pa silbi ng buhay ko kung mamamatay rin lang naman ako? Nako! Ang taas ng lagnat mo ah! Ilan? Ayun o. Baliktad eh. Ganyan ang tingin niyan. Wala ka naman palang lagnat eh. Pambira ka oh. Alam mo Nanding, ang tao, hanggat may hininga, may pag-asa. Karaniwan sa tinataningan sa ganyan, 9 out of 10 ang namamatay. Anong malay mo kung ikaw mabuhay? Antot. Linawin mo naman ang pangalan ko. Huwag mo isasabay sa ubo mo. Antot lumalabas eh. Anton, alam mo naman ikaw lang ang kaibigan ko na parang kapatid. Para na ring tatay. Para na ring lolo. Ano gusto mong gawin ko? Nanding, huwag mong isipin ang pagpapakamatay. Aliwin mo sarili mo. Magtrabaho ka. At isipin mo laging nasa tabi mo si Bibian. Tandaan mo, Nanding. Iisa lang ang rason para mamatay ka. At meron naman 1,000,000 rason para ka mabuhay. Oh? Oo. 1,000,000? Oo. Sige nga, isa-isahin mo. 1,000,000 ang dami nun ah. Pag sinabi ko sa lahat yun, ako mamamatay. Magandang umaga, Uncle Sam. Magandang umaga naman. Si Bibian? Hindi papasok eh. Bakit? Ang mami niya kasi, si Tita Aida, sumama ang pakiramdam. Kailangan daw operahin sa loob ng 2 linggo para humaba ang kanyang buhay. Kagagaling nga lang dito ng doktor eh. Balo mo ba kalagayan ni Aling Aida kung ganun? Abay, kung kinakailangan eh, ba't di pa pa-operahan? Kulang ang pera namin, Nanding. Naawa nga ako kay Vivian eh. Hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Kami nga tumulong na rin eh. Pero alam mo naman kung gaano kalit ang kita namin. Kaya na, baka mahuli tayo. Magalit pa sa atin si boss. Kung umuwi kayo, laging gabi. Hindi pa kayo sabay-sabay kung kumain. Aba, hindi ninyo ako alila.
malaking kinikita ko sa inyo? Magkano lang ba binabayad niyo sa akin? Grabe naman kayo. Mga wala kayong konsiderasyon. O kayo na magligpit niyan. Dahil pagod na ako, patay na ang katawan ko sa serbisyo sa inyo. Hindi ka yata kumakain. Hindi nagagalaw yung kanin mo. Kailangan may mamatay para may mabuhay. Bago yan ah. Tayo ba magtatanungan pa muli? Hindi kita maintindihan eh. Anton, kung talagang kaibigan kita, tulungan mo ako mamatay nang matulungan ko si Vivian. Eh, hindi kita maintindihan eh. Ano ba ibig mo sabihin talaga? Si Vivian, gagawin kong beneficiary ng insurance ko. Ngayon, kapag namatay na ako, yung pera, pakikinabangan niya para sa pagpapa-opera ng nanay niya. Nanding, humiling ka na ng kahit ano. Huwag lamang yan. Anton, bilang na oras ko eh. Konting panahon na lang, papasakan na ng bulak ang ilong ko. Ang gusto ko naman, bago man lamang ako dalawin ni kamatayan, may magawa akong mabuti para sa aking kapwa. Bakit naman patay ko gusto mo isabit? Di bali na, Anton. Mabuti naman habang buhay pa ako. Naalaman ko kung hanggang saan ang turing mo talaga sa akin. Maasahan lang naman pala kita. Sa harana. Sa pasyalan. Sa chicks. Sa toma. Basta puro kaligayahan. Yan, maasahan ka. Pero pagdating sa mga... Tama na naman, Nanding. Kung talagang kailangan mo tulong ko, bibigay ko sa'yo. Salamat, Pards. Paano? Meron akong kababata na meron kakilalang sa isang kahang sigarilyo lamang ay pumapatay ng tao. Bayaan mo't kukontakin ko. Salamat, Anton. Naisip mo rin na dapat ako mamatay. Gusto ko mahinga. Oh, sa wakas, napag-isipan mo na rin kung sino ang iyong magiging beneficiary. Oo, Carol. Aba, sino naman ang maswerteng kamag-anak mo? Si Vivian Sanchez. Si Vivian? Shh, huwag ka maingay. Ay, sorry. Ayoko sana may makaalam eh. Pwede ba? Aba, oo. Privilege mo yon bilang isang policy holder. Salamat, Miss Beautiful. Oh, you're welcome, handsome. Ano ba naman yung kausap mo? Sa dinami-dami ng lugar na pwede mag-usap. Ba't naman dito pa sa amoy patay? Eh, tahanan ng mga patay ito, bakit hindi mag-aamoy patay? Yun na nga eh. Ang laki-laki nito eh. Saan ba rito magkikita? Eh, sa tapat daw ng krus eh. Eh, isang damukal na krus na nakikita ko eh. Hindi mo naintindihan eh. Sa harap ng Pamilya Cruz. Ah? Ayun! Ayan. Diyan daw tayo maghintay. Eh, Cara Cruz yan eh. Hindi, yan nga eh. Sabi dito tayo maghintay eh. Hintayin na natin. Masyado naman kayong matatakutin. Hanggang dyan na lang kayo. Kayo ba ang may ibig ipaligpit? Oo.
Handa ba kayong bumayad? Oo. Magkano ho ba? 10 bulig lang, kalahati down payment. Ang balanse, pagkatapos kong tudasin ng prospect. Pwede ho ba yung balanse 24 na buwang kong huhulugan? Hindi pwede. Basta ihanda ninyo. Pagkatapos kong patayin, bayad agad. Oo, sige ho. Sa akin yung kukunin yung balanse. Sino ba ang papatayin? Siya ho. Ba't ako? Ikaw ang papapatay, hindi naman ako. Ba't nagtuturo ka? Ako ho. Niloloko ba ninyo ako? Tutudasin ko na kayo. Mamang mamamatay. Pwede ho bang tumawad kahit konti? Tawad kayo ng tawad. Huwag na lang, makunat kayo. Paano niyo ho ba akong papatayin? Gawa na ang bala. Napapatay sa akin. Kailan mo gustong mapatay? Sa ano ho? At 13 ng buwang kasalukuyan, Biyernes ho yun. Biyernes. Biyernes 13, di ba malas yun? Eh, sira ka pala eh. Ano pang buenas ang hinahanap mo eh? Papatayin ka na. Iwan nyo na ang pera, makakalis na kayo. Pera daw. Ha? Nasa iyo. Ha? Kulang yan. Hindi ho. Kulang. Ito yun eh. Bilang... Nadikit ho. Halagang 100, pipitikin mo pa. Nadikit eh. Tara. Taray. Tara. Alam mo, hindi ko maatimang pagtulong ko sa'yo eh. Sipin mo ako pa humanap ng taong papatay sa'yo. Okay lang yun. Nagpapasalamat nga ako sa'yo eh. Kahit na malapit na tayo magkahiwalay. Mamatamisin ko ang alaala ng ating pagsasama hanggang sa kabilang buhay. Pero Nanding, tinuring na kitang isang matalik na kaibigan. Matalik na kapatid. Matalik na anak. Tinuring na kitang isang tunay na apo. Masakit eh. It hurts. Basta isipin mo na lang. Sa darating na Biyernes 13. Alam ko. Sa darating na 13, isa ka ng bangkay. O sige, kain lang Oy, ng kain. masarap to. Kuha pa kayo. Marami pa dyan. Huwag kayo mahiya, ah. Sige, kuha pa kayo. Birthday ba ni Bossy? Dahil Chibog, oh. Eh kung birthday ni Boss eh siguradong siopaw, hopya at saka tikoy ang handa niya. Oh? Sige, kain lang po ng kain. Ma, malaki celebration to ah. Nanding. Ay, nandito kayo. Mabuti naman. Aba, espesyal tong araw na ito. Mahalagang mahalaga. Bakit? Nanding, ako nag-blow out nito. Ikaw, birthday mo. Happy birthday! Hindi ko Birthday mo birthday. pala. Hindi ka nagsasabi. Eh di sana pinalit yung koto. Bakit ako? Hindi ko birthday. Namatay yung uncle ko. Si Uncle Sam namatay? Hindi naman si Uncle Sam ang namatay. Si Uncle Son na taga Bicol. Hindi ko nga akalain na ganun niya ako kamahal eh. Kaya sa akin niya pinamana yung mga ari-arian niya. At last, mapapa-operahan na yung mami ko. At double celebration ito. Eh sino pa yung isang namatay? Uncle mo rin. Ang dami mo ng mga uncle. Nanding, ang celebration na ito, yung isang celebration, ay para sa'yo. At nandyan nga si Dr. Tayan. At ang sabi niya, nagkamali pala doon sa x-ray mo. Hindi pala sa'yo yung x-ray na inakala mong para sa'yo, para doon sa taong namatay. Kaya ikaw, wala kang sakit. At hindi ka mamamatay. Anton! Hindi na ako mamamatay. Anton, hindi na ako mamamatay. Nagkamali ng x-ray. Bakit? Nanding, pasensya ka na, ha?
Manding. Tayo na, tulog na tayo. Gabi na eh. Sige, mauna ka na. Sige. Pero mag-iingat ka. Hi. Si Chris Cuenca, papatayin ako. Anton. Anton. Anton, gising na. Ano ba? Ano ba? Halika na, gising na. Tulog ang tao naman eh. Pambira. Ano ba kailangan mo? Samahan mo ako doon sa kaibigan mo, kapitan ng pulis. Si Captain. Palagay ko, siya lang ang makakatulong sa akin eh. Ano, sasamahan ba ako? Hoy, ano ba? Hoy! Kinakausap ka eh. Oo na, pupunta tayo kay Putin. Sino Putin? Di ba sabi mo Putin? Captain! Oo nga, si Captain Putin. Anak ng Putin, oh. Don, abutan kaya natin yung si Kapitan? Oo, alam ko oras ng dating no, una abutan natin. Shoki ka palang hayop ka. Sinila niyo pang posing ko. Laki ng katawan mo nga, syokla ka. Bulan. Tinapon ko. Kaya! Anton! Anton! Mahirap nga ang problema nyo yan. Ang legal term yan ay accomplice ka sa attempted murder of yourself. Captain Uten. Putin, linawin mong mabuti. Oo, Putin. Ang ibig niyo sabihin, maaari ako makulong dahil sa pagpatay ko sa sarili ko? Ngayon lamang magkakaroon ng ganyang kaso sa Supreme Court. Parintin. Putin. Parin Putin. Paano ba ito? Ano ba maipapayo mo? Ay, sabit pala ako.
Natatakot ka yata eh. O sige, iwan mo na ako. Di ba? Ba't ako matatakot? Ba't kita iiwan? Dapat mo malaman na magkasama tayo sa buhay man o kamatayan. Di ba? Siguro. Ang may papayo ko sa inyo ay magtago na muna kayo. Kung kinakailangan, ay magpanggap kayo. Dahil mga professional hired killer ang nakadil ninyo. Kahit bigyan ko kayo ng escort, sa isang kisap mata, ay maaaring matodas kayo. Ikaw naman kasi. Ba't mo kinontak yung hayop na yun? Eh, pinilit mo ako eh. Nagpapilit ka naman. Sa pilitin ako eh. Ano ba? Sama na itsura mo, Ton. Mukha kang tigagapo na nilapastangan ng 74 na negro. Salamat ka, nakakuha ko ng ganito kahit na masikip kasya. Hindi ka man naman naglagay ng palaman. O bakit lahat man ng babae may ganito? Uy! Uy! Labas yung dulo mo. Don. 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 Don, umatin mo. Don. Naka. Bakit? Ano yun? Lampalaw. Men, heavy. Maawa na kayo paglimos sa pobreng bulan. Meron ba kayo nakita ang dalawang pangit na babae? Wala. Paano nga kami makakita? Bulag kami, no? Lumang tugtugin na yan. Ano ba itong napasukan nating to? Ewan ko, ang daming damit eh. Di kaya Santa Cruzan? Hindi, parang mga costume eh. Tama. Magpalit tayo. Magpalit tayo ng damit. Oo, tama. Palit tayo ulit. Para hindi tayo makilala. Sigurado na to. Hindi na tayo mamumukaan. Ano yung sumigaw na yun? Aba, ewan ko. Siguro sabungan itong napasok natin. Siguro nga. Halika, palita tayo. Siguro ayos na ito, hindi na tayo makikilala nun. Hindi na. Nakamaskara pa tayo. Ako, ang ayos ko, okay ba? Oo, mukhang astronaut. Pero ayos yan.
Tara. Oh, kayong dalawa na susunod. Ha? Kayong dalawa. Saan? Sige Susunod na, saan? sumama na kayo. Nagkita na si Luz. Sandali. Saan mo kami dadali? Sige na, tara na. Oy, sandali. Saan ka? Oy, paano yan? Ito. Ito, kamamatay lang. Kamamatay? Aray ko, aray. Kamamatay lang. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kain nyo yan. Pagbutihin nyo lamang. Mananalo kayo. Hindi naman kami. Teka, anong good luck? Anong good luck? Kaya-kaya kalaban. Presenting from the red corner, weighing 250 pounds, Roboto. Weighing 380 pounds, Big Boy Moving Mountain, yeah. From the blue corner, weighing 110 pounds, fighting Rambo Bulale. And his partner, weighing 135 kilos, Borja. Sige. Ay! Hindi ako! Hindi ako! Hindi yan. Yan. Ayoko na. Balik! Dun! Ha? Gusto ko pa. Sige, kaya mo yan. Balik! Balik! Ikaw naman! Laban! Bata! Kaya mo yan. Ayoko na! Kaya mo yan. Ayoko na! Kaya mo yan. Ngayon na muna tayo. Ikaw! Dun! Kaya mo pa? Kaya niya.
Ang likot-likot mo. Masasakit ang mga buto ko eh. Nagkapalit-palit na yata ng pwesto eh. Gusto mo bang magpa-x-ray? Naku, wag na, no. Baka magkamali na naman. Oo nga naman. Tsaka hindi pa tapos itong problema ko eh. Teka. Ang pinakamagaling yan, sa halip na ikaw ang hinahanap ng killer, ikaw ang humanap sa killer. Bangkay! Oras na nakita yan ng killer, tapos. Teka, Anton. May punto si Lita eh. Ang ibig sabihin ni tita, ikaw ang maghanap sa killer para hindi tuloy yung pagpatay sa'yo. Yan ang ibig kong sabihin. Ipaliwanag mo sa killer. Kilala mo ba? Sino bang kumontak sa killer? Eto, si Anton. Oo, ako nga. Pero yung kinausap ko na kumausap sa killer, wala na rito. Nasa Saudi na. Eh, hindi pa nga namin nakikita mukha eh. Kaya hindi namin alam kung sino. Teka, may kilala akong dating gun for hire na police informer na ngayon ah. Yan. Sino yan? Si Boy Kukuk. Kumpare ko yun. Uncle Sam, saan ba talaga ang bahay ni Boy Kukuk? Kanina pa tayo lakad ng lakad, di pa natin natatagpuan eh. Nihika nga ako eh. Eh, ako rin nalilito eh. Kasi matagal na ako hindi nagagawin rito eh. Buti pa magtanong Oo, tayo mabuti dito. pa. Sir. Boss. Bakit to? Parang kilala ko to. Anding. Si Kitayan eh. Napanood ko na yun. Oo. Saan ba nakatira si Boy Kukuk? Si Boy Kukuk? Oo. Kilala ko yun. Eh, saan nga nakatira? Ang gawin ninyo, ganito. Dumiretso kayo dyan. No? Pagdating dun sa kanto, lumiko kayo ng kaliwa. Tapos meron kayong madadaan ng rotonda, umikot lang kayo ng umikot. Umikot lang kayo. Tapos pagdating dun sa kanto, dumiretso kayo uli. Basta dire-diretso lang ng diretso. Yan. Pag meron kayong naamoy na mabaho, yun na, ang bahay ni Boy Kukuk. Salamat to. Salamat ah. Saan tayo? Doon. Pambihira naman yung kausap natin yun. Ang gulo eh. Oo nga. Natapos natin yung pakaliwa. At saka ito na yung huling padiretso. At saka sabi niya, kapag may naamoy daw tayong... Baho. Dito na. Mas masangsang ang amoy dito. Ba't sa akin ka nakaturo? Sumablay. Doon. Paring Kukuk! Paring Kukuk! Pare. Uy! Paring Sam! Ikaw nga ba? Pare, parang pumuti ka yata ngayon ah. Naulanan lang. Ayos nga pala. Anong problema at napatpat kayo rito? Pasok muna kami. Tuloy. Upo kayo. Upo kayo. Alam mo pare, ito si Nanding. Para kong anak yan. Ay, maupo ka muna. May problema siya eh. Oo, maupo ka muna. Ano ba yung problema? Meron hong papatay sa akin. Ay, naku, iho. Kung tungkol sa magpatay retire na tayo riyan. Pero, pumapatay pa rin ako. Kaya lamang daga, ipis. Hindi nyo naintindihan, Mang Kwekong. Anong Kwekong? Kokok. Mamang Kokok. Kasi siya mamamatay. Ako. Papatay kanyang nobya. Hindi. Kasi Nanay. Nanay may sakit. Teka. Naguguluhan ako sa kwento mo eh. Ano ba talagang tunay na nangyari? Meron hong papatay sa akin. At ako mismo ang nagbayad para patayin ako. Teka. Lalong gumulo eh. Oo nga, ang gulo talaga eh. Kasi ang gulo ng mukha nyo. Kung ang sinasabi mong tao ay yung may kuliling sa braso, parang nakita ko na yan. Yan ay kabilang sa malaking sindikato ng gun for hire dito sa Metro Manila. Mangkok. Anong kok? Kukok, sinorkat ko lang. Pwede niyo ho ba kami samahan sa kanya? Bakit ang hindi? Alam ko ang lugar na kanilang pinagmimitingan. Saan ba, Boy Baho? Hindi, Mang Kokok. Ang kanilang pinagmimitingan ay malapit sa isang bodega, sakop ng barangay Baliktaran. Ano hong Baliktaran? 69.
Pare, pwede mo ba kami samahan? Maaari ba kitang hiyain, paring Sam? Nung araw na nangangailangan ako ng pamyasa, ay ikaw ang unang-unang tumulong sa akin. Walang problema. Tayo na! Oh, saan ka pupunta? Masahe na! Yes, boss. Masakit yata buto nito eh. Uncle Sam, ang mabuti pa, puntahan niyo si Kapitan Uten. Uten? Puten, oo. Kami ni Anton, tutuloy na sa bodega. Mahirap na, baka may mangyari sa amin eh. Ako ba hindi nyo kailangan? Hindi ho, mas kailangan namin si Kapitan. Baka kung anong mangyari nga eh. Bilisan lang nyo. O sige, dito na ako ha. Saan tayo? Doon. Sisiguro mo ba? Ito yung bodega sinasabi ni Boy Baho? Koko. Koko. Ito ba? Malamang. Wala namang ibang lumang bodega dito, kundi ito. Ha? Saan? Ano ba talaga nangyayari sa ating organisasyon? Habang tumatagal, ay lalong lumalala. Noong nakaraang buwan, humina ang pasok ng ating dilahensya. Halos kalahati ang nawala. Nasa aking bank book yan. Sa 3 lungsod na hawak ko, pati pagpasok ng armas at gamot ay nababawasan dahil sa sobrang paghihimasok ng may kapangyarihan. Sa mga susunod na operation natin, kinakailangan mag-ingat na tayo. Dahil may dumating na informasyon sa akin na gagawin extensive ang operation nila against prostitution, drugs at carnapping. Ipaalam ninyo sa inyong mga nasasakupan lahat na napag-usapan natin dito para hindi sila mahuling nakatunganga. Sa bandang pier naman, Si Ricky. ay pagsabihan rin ninyo kilala ang pala ating mga natin tauhan yan eh. na nagbago na ang may tangan ng Presinto 5. Ibig sabihin, siya ang binayaran ko para patayin ako. Ng ating operation. Ba? Masama palandam mo yung taong yan. Ano ba? Nakikinig kayo kami. Pong-pong! 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 Peng-peng. Ay, wag! Ano nangyari doon sa isa? Nakapagbigay na yun ng down payment. Ngunit si Ricky, meron siyang malaking dahilan kung bakit hindi niya naisagawa. Ngayon, ipaliliwanag niya sa atin. Ricky! Hi, Rix! Kilala namin. Pare, ikaw nga magsabi sa kanila na magkakilala tayo. Tinututuhan kami, baka makakalabit yung katilyo, mahirap na. Oo nga, sabi mo magkakakilala tayo. Siya nga pala, Ricky, wala pala akong sakit eh. Kaya hindi ko na kailangan mamatay. Kung ano man yung usapan natin nun eh. Wala na yun, kalimutan mo na yun. Kamali kayo, Nanding. Talagang wala na akong balak patayin ka eh. Susuli ko pa sana ang down payment mo. Wag na. Sa'yo na yun. Kung gusto mo, ibibigay ko pa yung balanse. Basta wala na ng patayan. Oo nga. Di na namin kailangan ng pera ngayon. Dapat hindi na kayo nakialam. Hindi naman kami nakikialam eh. Sige, tuloy nyo lang yan. Nakikialam ba tayo? Okay, alamero ka eh. Ngayon marami na kayong alam. Kailangan tuluyan ko na kayong patayin. Pati ikaw, Bantot. Anton. Aloko. Ba't pati ko? Sa batas ng aming organisasyon, batas ng baril, ang maraming nalalaman, ang hatol ay kamatayan. Maawa ka sa amin, puti. Brusco? Puti, please.
Nanding, nasaktan ka ba? Hindi, konti lang. Ikaw nga inaalala ko ba kung napano ka eh. Mabuti at sinundo at ipinaalam niyo sa akin to. Dahil matagal nang wanted sa amin ang mga taong yan. Salamat na lamang dito kay Ramon na isa rin naming matapat na informer. Binabati kita, Nanding. Tama nga ang kasabihan. Ang lahat ay patas sa pag-ibig. Meron sana akong hihilingin sa iyo eh. Ano yun, Ramon? Sa unang anak niyo sana ni Vivian, ako magiging ninong. Yun lang pala eh. Parang Ramon. Pare ko. Salamat. Ikaw, Lita, wala ka bang hilingin sa akin? Ang gusto ko simpleng kasalan na lang. Di ba, Uncle Sam? O sige. Gusto niyo, double wedding na eh. Uy! Congratulations. Thank you, boss. Prestigious. Nanding. Thank you. Congratulations. Naku, Ramon! Tayong dalawa na kasalo, alam ba ibig sabihin niyan? Tayo magkakatuluyan. Ang swerte natin, ano? Hoy, Carol. Magpakasal ka mag-isa mo. Magbuburo na lang ako. Maraming salamat at nagbago ang plano mo tungkol sa pagpapakasal ng Marangya. Hindi na ako madidehydrate. Kasi napag-isip-isip ko rin naman na ang kaligayahan ay hindi lamang sa kagandahan ng kabuhayan, kundi sa kagandahan ng kalooban. Ilang bang anak ang gusto mo? Isa o dalawa? Isa. Isa? Isang dosena. Nanding, Anton, wala akong pinakikiusap sa inyo. Kundi huwag niyo lolokohin ang mga asawa niyo, ha? Para magtagal ang pagsasama niyo. Huwag kayong mag-alala, Chong. Dahil kapag niloko nila kami, gawa na ang balang papatay sa kanila.